Sir, last, saan po, nasa na sila Mr. Angelo Tubo and si Wendy Lim? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano po maapektuhan yung investigation? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No, habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin nating hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan eh. No? Hindi lang isang beses niya fake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang ibinigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon lahat Angelito Go, pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot nun dahil yung nanghilot naman wala namang lisensya yun. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito walang lisensya. So, kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin? Sir? Ang nakikita kong 3 legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una pero ito na naman yung
isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda pero sa kabilang banda nagre-regulate sila, no? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga pogo, no? So dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Tatlo Yeah, na- meron ng isa. Yung total in total ban. Yung alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun, eh, no? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Before, Mav, sir, meron nilang ni-raid na panibagong Oo nga, pogo yeah. sa Porac, Pampanga. Ito ba Tama. may connection dun sa ni-raid sa Banbantal? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng Pogo operator na na-cancel yung kanyang license. Pero patuloy pa siya nag-ooperate doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong Pogo meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAO, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts, eh. No? So siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila, no? So again, marunong ring gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay, eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Okay, Mav. Yes, sir. Sir, dun po sa executive session, nagkaroon po ba ng linaw kung saan nanggaling yung malaking pera ni Mayor Alice ko, given na yung source of income nga po isang dati? Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering, eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong mga money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon parang bula, eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito, eh. Itong Baofu land was constructed in 2019. Tagal na, ilang taon na. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan, pero hindi nila na-detect. No, kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong Pogo into money laundering, eh. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution. Ngayon meron ng element of money laundering, no? So dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang Naman. digital traces because it was hand carry yung pera? Actually, naisip ko rin yung Mav, eh. Pero, inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos, no? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi, like, for example, bigyan kita ng halimbawa, 2 linggo na namin hinahanap yung contractor ng nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga, no? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga.
Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. No? So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. Last ko lang, sir. Sir, yung pong contractor, was it a dummy company or hindi lang mahal yung address nila? For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pickup license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pickup, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa RID, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company, no? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina, no? Sir, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. No? Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado. No? So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring. Mahina, napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure Kasi nasundan yung money laundering. lalagay tayo sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list eh. Gray no? list. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda. Okay, ma'am. Sir, sorry, pahabol lang po. Sir, yung BIR, nandun din po sila sa executive session kahapon. Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga go, particularly si Juan Lillian, na nasa Quezon City. Pero Sa Balintawak. nakita po namin yung address, tapos fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Eh. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them eh. Fake yung birth certificate. Marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 7 yun eh. No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap eh. Yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka eh. Di ba? Parang, siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo. Di ba? Parang ayaw nila mahanap eh. Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend, no?